not conform into the standards of this world. Instead of going with the flow, go against the flow. Mga kapatid, masaklap na katotohanan sa mundong ito is majority of people is going with the flow of the world. Karamihan sa mga tao ay nagpapatangay sa daloy ng mundo. Billions of people, mga kapatid. Ganyan karami. Kaya nga, kaaway ng mundo ng mga masenputan ng mga makadiyos. Diba? Kasi the flow of this world is against to the flow of God. That is the truth. Lagi yan magkasalungat, hindi yan magsasabay ng direksyon. Kung ang mundo ay papunta doon, tayo punta dito. Amen? Amen. We as Christians, kailangan natin kontrahin ang daloy ng mundo. Kung hindi tayong Kristiyano, gusto ko mag-inom, gusto ko mag-bisyo. No, hindi ganyan. Questionably yung salvation mo, pag ganyan pa rin. As Christians, kung doon sila papunta, dito tayo. Amen? Amen. Amen. We have to counter the flow. Example na lang mga worldly pattern. If the world says, kill your enemies, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Tama ba yan? Pattern of this world yan. Okay? Vengeance, revenge. But the Lord says, love your enemies. Amen po ba? Amen. Love your enemies. Pray for them. Okay? Do not do them harm because sila nang ba sa kanila. Or He said in His word, akin ang paghihiganti. Okay? Sabi ni Lord. Hindi kita. So what the best thing that we can do is to love our enemies. Not going with the pattern of this world na nakala mo kasi nga tao pa. Abangan kini. Hindi, susundan na ano. Kasi pattern of this world na. Ito na natin dito susundan. Susundan natin ang pulong sa ginuungan sa sugar. Higugmaon ta natin mga kaaway. Amen. 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 So, mga kapatid, we need discernment of this world. But how can we tell the pattern of this world from the truth of His word? Word. Diba? Simple lang. We can be rooted in reading His word through Bible. Kasi adi yan kamaturan. So ini nato pinaka-manual compass na susundon para makatuwid sa Ginoo. Kasi pag waray kit sini, waray. Ito parang bangka na waray angkla. Kung hindi na kita tangayin. Diba? So it's best na rooted kit can learn. Through His word. Not in the world. Amen? So, there's a big difference sa word and word. Kailangan natin sundan na niya tulong. Para di basta-basta matara, matangay sa mga daloy sa kalibutan, kinalagutan ng mga butang. Amen? Amen. Amen. So again, instead of going with the flow, go against the flow. So, pikat to siya. Amen? Amen. Bisang pera-pera lang, kailangan natin i-counter. So, hindi nga mag-pressure kito. Kailangan no! That's people pleasing. Okay? We have to go against the flow. Okay? Kasi kailangan natin itanong sa atin mga panunang huna nga ang mga makasanlibutan yung mga ali sa anak sa Ginoo dito ang permi mag-open. Permi itong mag-crush. Okay? So yan. May ako, point number 2. Do not conform to the pattern of this world. Standards of this world. Amen? Amen. Next slide po tayo. Point number 3. Yan. Be transformed by the renewing of your mind so you can know the good and perfect will of God. Mga kapatid, ano bang pumapasok sa isip niyo pag transformation? May pagkabago. Diba? Hindi nga remain as it is. Tinanggap mo na si Jesus tapos same ka rin a couple of years ago. Walang change. Kagaya nung mga believers sa Roma, diba kanina sinabi ko, wala yung transition.
transformation sa iyang kinabuhi, yet they believe they follow Jesus. Okay? Mga kapatid, pag nangungusap natin ng Spirit, Holy Spirit ng conviction, huwag natin pagmatigasin ang ating mga puso. Totoo kasi, nakarelate tayo dyan. Okay? Normalize natin yung kasalanan. Compromise tayo. Yet they still believe that, which is sunod naman. Kailangan lang may pagbabago. Now in this point number 3, be transformed by the renewing of your mind. Ang papag-uun natin na natin huna-huna. Okay? Ang akong punto nito is programming our mindsets in alignment. We program our minds. Okay, ano ba ang salitang pag-program? We, sa pag-IT, we write instructions, okay, so that the computer will follow such task or perform such task. Di ba? Sino nga yung mga IT? Alright? Ganyan lang na church kanina. We program our minds na to follow such instructions, okay, to perform such tasks. Anong mga tasks ba? Specifically, ang ipoprogram natin sa aton mga huna-huna is ang purpose ng Lord. Alignment. Align with God. Okay? Tikat to. Okay? Kasi if we don't program our minds, we will always do the same thing over and over and over again. Puro otro na lang. Ito na mga patterns of this world na we'll let in our lives. Pinapasok natin sa ating buhay. If we don't program ourselves na baguhin natin huna-huna, mag-otro na lang at maghimo sila ng mga butang. Kasalanan, mga unfruitful habits. If we don't program ourselves, natanggalin ito sa atin ng huna. Uro-otro na lang, cycle na ito, uro-otro. Nagtitinalibong na lang sa cycle na. Uro-otro na lang hinihibong hindi nga butang. Amen? Amen. So mga kapatid, our minds can be powerful. Sometimes clouded na lang. Sometimes sinasabi natin mga fear, doubts, insecurities. That's why we are our own prison of our minds. Okay? Nakaharangan yung judgment natin. Kaya naman natin. Diba? Amen? Amen. Amen. So, our minds can be powerful sometimes, clouded nga lang. But, a mind that is filled with God, filled with the Word of God, can be unstoppable. Amen? Amen. Kasi, may imo mo ang tanan nga butang kung maagi sa Ginoo. Okay? Hindi ka mag-aalam kasi aram mo, mayon ang Ginoo na tinutuuhan. Siya ang mabulit sa akin, na naman ako nag-iyan sa akin kinabuhi. Amen? Amen. Amen. So mga kapatid, program your mind. Program our minds. Okay? In alignment with God's purpose. Next slide po. Example that, example na. Yeah. Example that we can program our mindset in alignment with God. Number 1, to program our mind to read the Bible daily. Amen? Kaya sa umaga, sa pag-isip lang natin, imbis na cellphone yung unang kaugin, i-program natin yung sarili natin na, yung Bible yung una kong buksan. Amen? Hindi yung biglayin yung sarili mo, start small. Few verses, devotion, reflections. Problem tas na yan, hiyukan daw, magiging iba. Pag ang Ginoo ka, iyong gipuna. Sa iyo sa agahon. Amen? Amen. The next thing that they can do is to program our mind to memorize the Word of God. That's why nag-matter po ang memory verses. Di rin nakaprograma natin mind para sa biskwit. Para sa, nakaprograma natin mind to memorize God's Word para every time na may kitaagian ng mga problema sa ating kinabuhi, ito ng mga words na iyo aton gibabagaw dili sa tubangan, ito na atong panghawakan. Amen? That's why we program our minds to memorize God's Word. Next is, we declare the Word of God in our lives. Yan, declaration. Hindi yung kinikinting ko naman sa yung salita ng Diyos. Sinasabi mo, dinideclare mo.
ito ang aking Diyos, diligtas niya kami. Kaya, every time may problema, i-declare mo yung salita ng Diyos. Amen? And last example is, of course, application. Hindi lang pwede na memorize natin na ito lang sa puso, ito lang sa isip. Okay? We have to apply kung ano ba ang aton. Kung ano ba ang aton, in-memorize. Kung ano ba aton nabasa, tigang sa puso sa Ginoo. Amen? Application. Kaya na bang bakong ni Lord, renew your minds. Kasi may saying na, what your mind can perceive, the body can achieve. It all starts with the mind. Ano mo ba, most of spiritual battles kinahilibaw sa aton kinabuhi is day in and out sa aton isip, sa aton mga isipan. Ito na ang battleground na tinitira sa aton kaaway. Dako ay mga ginuhuring, hindi ka worthy, hindi ka dapat makasalanan ka, paulit-ulit ka na lang. No, Satan! Di na mamamati sa kagaya mo nga pinabagsak tigang sa langit. Amen? Ganyan lang. So, what we allow to enter into our minds matters. Listen more to the word of God, not to the lies of the enemy and the pattern of this world. Amen? So, next slide po. As we end, okay? Nice ko pong tandaan po natin ito. Nating natutunan mula sa Romans 12, chapter 12, verse 1 to 2. First point natin is, offer your bodies as living sacrifice. Offering our bodies for His glory, not for myself, not for other people, because I am bought with a price, with the blood of Jesus Christ. Hindi na ako yung may-ari ng katawan ko. Ang Diyos na nagmamay-ari. So that's why, iaalay ko ang buhay ko for Him alone, para sa Kanya. Amen? Amen. Offer your body for His glory. Iaalay natin ating katawan bilang buhay na handog para sa Kanyang kadakilaan. Amen? Point number 2. Do not conform into the standards of this world. Standards of this world. Sa word study natin kanina with the word conform, huwag tayong makiayon. Ito, makiki-agree-pakit na. Makapod na naktikat sa wrong direction. Ay nakakatuhan. No. Araw natin ang right direction, and we must have a pananindigan to it. Right? To stand for the truth, which is Christ. Amen? Amen. We will go to the right direction and not to the wrong direction of this world. And I hope we can bring as much as we can to the right direction. Amen? Amen. Amen. Do not conform to the standards of this world. Instead of going with the flow, go against the flow. Counter flow, leading a go with the flow. Amen? Amen. Point number 3. Be transformed by the renewing of your minds, so you can know the good and perfect will of God. Mga kapatid, again, let's program our minds. Okay? In alignment with God's will and purpose. That way, maaraman natin ano pa ang plano sa akong para sa Ginoo. Okay? Kasi if we program our minds to the pattern of this world, surely, tingnan ito ka. Di ba? So it's very important to program our minds in alignment with God's will. Kasi bago natin yun, ang will sa Ginoo is good, pleasing, and perfect. Okay? Ang ating mga plano is waray kumpara. Hindi rin may kukumpara sa plano sa Ginoo. Sometimes kami na ito, may mga plano sa ating mga sarili ng kinabuhi. But ang plano sa Ginoo ay patuloy na masusunod. If we surrender, kasi if we counter His plan, then surely we will go to destruction. Ikakasira natin. So it's best to surrender our plans to Him. To surrender our minds in alignment with His will. Kasi kung naroon mo i-perceive sa imo huna, may ito nang susundon sa imo lawas. So it all starts here. Ingatan po natin ang ating mga isipan. Okay? Guardyahan natin ang mga salita ng Diyos. Okay? Isipin natin yung mga isip natin, may mga pader na puro-puro ng salita ng Diyos. Hindi makakapasok yung mga sinungalingan ng kaaway at sinungalingan ng mundo. Amen? Amen. So, next slide po.
meron po tayong devotional follow-through. Pwede nyo pong picturean para pag mamaya po, pag mag-sharing tayo, ito po ang ating pag-uusapan. So, next slide po. Yan, sa Tagalog, kung ano. So, next slide po ulit. Yan, mga kapatid, hindi na po tayo nagsalita dito or nakinig ng salita ng Diyos para walang gawin. Meron po tayong call to action. Pakibasa po. Today, will you offer your body as a living sacrifice? Will you pursue mind renewal and discern God's will in your daily life? Mga kapatid, maganda ma-internalize nyo yung tao. Next slide po para sa Tagalog. Ngayon, ihahandog mo ba ang iyong katawan bilang isang buhay na handog? Susundan mo ba ang pagbabago ng isipan at ang pagkilala sa kalooban ng Diyos sa iyong araw-araw na pamumuhay? So mga kapatid, tigang din yung word niya. Araw-araw, adlaw-adlaw na ito iaalay ang atong mga kalawasan bilang buhay na handog, hindi patay na ito. Buhay, so meaning kumikilos. Okay. May pagbabago. Amen? Amen. So, next slide po ulit. So, the main idea of this teaching is the gospel calls believers to a wholehearted, daily, transformed life that offers every aspect of themselves. So, every aspect to God. So, they can discern and live out God's perfect will rather than simply copying the word. Next slide po para sa tinatawag ng Ebanghelyo ang mga mananampalataya sa isang buong puso, araw-araw at binagong pamumuhay na biniyahandog ang bawat aspeto ng kanilang sarili sa Diyos upang kanilang makilala at maisabuhay ang mabuti at ganap na kalooban ng Diyos sa halip na basta na lamang tularan ang sanlibutan. Mga kapatid, dyan po na diyan po nagtatapos ang ating preaching. May natutunan po. Salampakan natin ang Diyos. Tayo po yung magsatayo para sa closing prayer. Thank you, Christian, for that very timely message. Alam nyo, nakikita natin sa mundo, pati sa batas, pinapalitan ng batas ang mga alam natin na mali. Pero alam nyo ba ang kompas? Si Osing, alam niya ito. Ang kompas. Palagi yan may needle na nakaharap sa... Saan nakaharap? Sa norte. May needle palagi yan sa norte. Kahit saan ka umikot, ang needle na yon palagi nasa norte. So bilang Kristiyano, ito ang ating norte. Okay? Huwag tayo kahit sabihin ng mundo, tama na yan, tama na, okay na sa batas natin. Pwede ka na maging bakla, pwede ka nang mag-take ng drugs, pwede ka nang mag-live-in, okay na sa amin yan, walang problema. Pero sinasabi ng Biblia, mali. So, praise God for that wonderful message. And let's thank God for reminding us na tayo ay nasa mundong hindi maganda ngayon kasi malapit na siya dumating at paluba ng paluba ang ating sitwasyon kasi pasama ng pasama ang mga puso ng tao. Okay? So let's praise God. As the world gets worse, we get closer to Jesus. Panginoon, salamat Lord sa preaching ni Brother Christian. Salamat at napaka-timely po sa aming mundo ngayon sa nangyayari around us. Nakikita po namin ito at imbis na masaktan kami Lord God, bigyan mo kami ng lakas na mag-spread ng kamahalan
sa inyong gospel, turuan sila ng tama, turuan sila na namatay si Jesus para sa kanila at makasalanan ng kanilang mga buhay. At ngayon, mga minamahal, habang kayo ay lumalabas at nagbabalik sa inyong mga tahanan at komunidad, naway ay ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisama ng banal na Espiritu ay sumainyo at sumama sa inyong paglilingkod sa inyong mga bahay at barangay. At sa iyong pagiging ilaw sa mundong ito, maghari nawa ang kanyang kapayapaan sa inyong mga puso, tahanan at sa ating bansa. Mula ngayon at magpakailanman. Amen. Meron tayong mga breakout, ha? May session tayo. Ng youth at ang kababaihan at kalalakihan. Ako muna. Pagdating mo na lang, nagigit. Ako yung kapag